Mga ka-crypto, napakalaking balita po ang pumasok sa market ngayon. Kung ikaw ay holder o trader ng XRP, dapat nakatuon ang mata mo sa susunod na minuto dahil ang nangyayari ngayon ay maaring magbago ng laro para sa asset na ito. XRP, Supply Wipeout ang headline. At ang ibig sabihin nito ay hindi lang simpleng pagtaas o pagbaba ng presyo. Ito po ay isang structural na pagbabago sa supply mismo. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan natin ang mga detalyadong datos mula sa analyst na si Ripple Bullwinkle at kung paano ito nakakaapekto sa atin bilang mga market participants. Ayan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang ibig sabihin ng mabilis na XRP accumulation sa bagong mga ETF. Ayon po sa analyst na si Ripple Bullwinkle, may napakabilis na pag-absorb ng XRP sa mga bagong exchange-traded products o ETF. Sa unang 7 araw ng trading, mahigit 205 million XRP na ang na-absorb ng dalawang institutional issuers. Hindi ito galing sa retail flows o sa mga small investors na katulad natin. Ipinapakita nito kung gaano po kabilis ang institutional vehicles sa pagtanggal ng supply mula sa open market. Kung ikaw po ay trader, ito po ang dapat nating tandaan. Kapag kumilos ang mga institutions, hindi sila naglalaro ng short-term gains lamang. Ang kanilang target ay structured accumulation na ibig sabihin ay steady at consistent ang pagkuha nila ng XRP. At ang epekto po nito sa market, kapag mabilis na nawala ang supply sa mga exchanges, natural po natataas ang scarcity ng XRP. At para naman po sa mga holders, mas malaki ang posibilidad na makita natin ang sustained upward pressure sa presyo sa hinaharap. Ngayon ay paano naman po nakaapekto ang ETF inflows sa market liquidity? Sa datos po na ibinigay ni Winkle, ayan, ang Canaris XRP, ang Canaris XRPC ay magho-hold po ng higit sa 146 million XRP. Habang ang Bitwise naman ay nakapag-accumulate po sila ng 59 million XRP sa loob lamang ng 2 araw ng kanilang trading. Ang mahalagang point po dito ay hindi sila basta bumibili at nagbebenta ng positions na gaya ng speculative trading. Ngayon ay ano nga ba ang ibig sabihin nito sa market? Ang liquidity ay unti-unti pong nawawala. Kapag ang ETF structures ay patuloy sa pag-accumulate, mas kaunti po ang XRP na accessible sa market. Para po sa atin bilang mga traders at saka holders, ito ay signal na unti-unti nang nagiging tight or mahigpit ang supply. At ang market ay maari pong maging mas volatile sa short term dahil po sa limited availability. Ngayon ay bakit po ba ito itinuturing na early stage ng supply reduction? Ayon po kay Ripple Bullwinkle ay malinaw po kung saan ay kung tuloy-tuloy ang rate ng accumulation, maaring makaranas po ang liquid supply ni XRP sa mga exchanges ng malalaking contraction sa pagpasok po ng taong 2026. Ang ETF ay dinisenyo para mag-hold at hindi po mag-rebalance o mag-distribute ng malaking quantity pabalik sa market. Kung iisipin po natin bilang mga holders, ito po ay good news sa long term dahil ang scarcity ay karaniwang nagdudulot ng price appreciation. Pero para po sa mga traders, dapat po na maging handa tayo sa potential spikes sa demand at saka short-term price swings
habang unti-unti pong nag-a-absorb ang mga institutional players. Ngayon ay ano naman ang epekto ng expanding institutional participations? Ayon po sa analyst, ang susunod na 6 na buwan ay maaaring magpakita ng ibang liquidity environment kung maraming issuers ang patuloy na mag-accumulate araw-araw. Ibig sabihin, hindi lang iisang ETF ang naglalaro. Habang dumarami ang institutional products, mas kokonti ang XRP na makikita sa mga public exchanges. Para po sa ating lahat dito sa market, ito ay isang malaking shift sa supply dynamics. Ang kasalukuyang developments ay hindi lamang po temporary trend. Ito ay isang structural movement na maaring magtulak sa presyo ng XRP pataas sa medium hanggang long term. Ang takeaway po dito ay kung hindi ka pa nakaposisyon, maaaring kailanganin mong mag-isip ng long-term strategy sa halip na short-term trading. Ngayon ay ano naman po ang projection at opinion ng analyst dito. Gamit po ang example ng mahigit 200 million XRP na na-absorb sa loob lamang ng 2 araw, ipinakita ni Ginoong Winkle ang scale ng potensyal kapag maraming products ang active. Ang kanyang projection ay patuloy po na pagbawas ng accessibility at sa huli ay makikita natin ang tightening market structure. Yan, ang sitwasyong ito ay isa pong malaking oportunidad para sa atin bilang mga holders na handa sa long-term positioning. Ang mga traders naman ay kailangan pong maging alerto sa short-term liquidity crunches at mga price spikes. Ang kombinasyon po ng institutional accumulation at saka limited supply ay maaari pong magbunga ng sustained upward momentum para kay XRP. Lalo na kung mas maraming ETF ang papasok sa market sa susunod na taon. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Si XRP ay kasalukuyang nakapasok sa isang critical phase ng supply dynamics. Ang mabilis po na accumulation sa institutional ETF ay nagresulta sa continuous reduction ng circulating supply. Para po sa ating lahat na bahagi ng market, ito ay early warning at saka opportunity sa parehong paraan. Ang mga holders ay maaari pong makinabang sa long-term scarcity habang ang mga traders naman ay dapat pong maging handa sa short-term volatility. Ang susi po dito ay tutukan po natin ang developments at ang ating strategic positioning. Hindi lamang po basta sundan natin ang presyo sa bawat araw. Ang kasalukuyang scenario ay nagpapakita po na si XRP ay hindi na lamang isang traditional na asset kung saan ito po ay nagiging institutional grade na po siya. At ang kanyang future price action ay malaki ang magiging epekto nito sa ongoing supply wipeout. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.